Nang makitang nanigas sa kinatatayuan si Wu Nayan, mabilis na sumingit si Lu Xingkong, huwag kang magpaloko sa matandang demonyong ito. Buddhist monghe, tulungan mo ako. Sumigaw siya kay Lasho, matandang demonyo, akala mo ba natatakot ako? Si Lasho, na walang ekspresyon sa mukha, ay nagsalita sa malalim na boses, akala ko, bilang dating master ng Heaven Sword Sect, makikilala mo ang tama sa mali at makapagsasalita ng mahusay dito sa Lotus Platform. Ngunit ngayon, labis akong nadismaya. Nagsasalita ka ng katwiran at moralidad ngunit pumapatay ng mga inosente. Ipinapahayag mo ang iyong sarili na matuwid habang bumibigkas ng mga kabastos na salita, at nananatili kang walang kamalay-malay sa iyong sariling mga pagkukulang. Dinungisan mo ang lahat ng nakaraang pinuno ng Heaven Sword Sect. Tumamal ng husto ang pahayag na ito, na nag-iwan kay Lu Xingkong na labis na nagdamdam. Nagdagdag pa si Ming Shiren ng insulto, hindi mo alam, ngunit nakikita ka na ng lahat bilang isang katawa-tawa. Sa pahayag na ito, isang malakas na tawanan ang umalangaw sa paligid ng Lotus Platform. May sumigaw ng malakas, Lu Xingkong, kahit na nabuhay ka ng daan-daang taon, hindi mo man lang kayang talunin ang disipulo ng iba, at nang ahas ka pa ring hamunin sila. Tunay na walang hiya. Ang matandang kontrabidang ito ay labis na nagmamaliit sa sarili. Ang isang matandang mahinang katawan ay maaari lamang tumahol ng galit sa harapan. Lubhang kaiya-hiya, hindi na matiis ni Lu Xingkong ang mga insulto, dumura siya ng isang bangkos ng dugo habang kumukulo ang kanyang dugo sa pagkabigo. Ang mga disipulo ng Heaven Sword Sect, na nag-aalala, ay mabilis na nagtipon sa paligid niya. Nang makita ito, muling iwinasiwas ni Wu Nayan ang kanyang whisk upang magsimulang magpagaling. Hindi inaasahan, pagkatapos lamang mahaplos ng maputlang asul na liwanag si Lu Xingkong, dumura siya ng isa pang bangkos ng sariwang dugo. Ngumisi si Ming Shiren, nagbalik ang galit. Ang Chi Heng Universal Salvation, kung gagamitin upang pagalingin siya ngayon, ay magpapabilis lamang sa kanyang kamatayan. Nang marinig ito, nagmadaling binawi ni Wu Nayan ang Jade Whisk at inutusan ang kanyang mga kasama na magsimulang umawit ng pampakalmang mantra. Patuloy na nanunuya si Ming Shiren, matandang magnanakaw, tigilan mo na ang pagkukunwari. Bakit ka pa nag-aabala? Bakit ka pa mabubuhay kung haharapin mo lamang ang pangungutya ng mundo? Humihingal ng husto si Lu Xingkong, nanginginig sa galit. Ang kamatayan ang nagtatapos sa lahat ng problema. Wala nang alalahanin. Pakinggan mo ako. Oras mo na para umalis. Kung tutuusin, hindi mo kayang makipagkompetensya sa aking master. Sa ganitong paraan, ikaw ang magiging unang kalaban na mapapatay sa galit ng Evil Sky Pavilion. Kay laking karangalan. Nang marinig ito, sumiklab ang galit ni Lu Xingkong at bumulwak ang maraming dugo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang primal energy ay magulong sumabog sa loob ng kanyang mga meridian, at pagkatapos ay bumagsak siya, patay na. Natigilan ang lahat sa tagpong ito, at ang Lotus Platform ay nabalot ng nakamamatay na katahimikan. Tumigil ang lahat sa pag-awit ng pampakalmang mantra. Inosenteng nagkibit-balikat si Ming Shiren, huwag kayong tumingin sa akin. Ano ang kinalaman ko roon? Magiliw ko lamang siyang pinapayuhan. Mahinang bamantong hininga si Wu Nayan at umawit ng Amitabha. Ang malupit na salita ay mas malamig kaysa sa hamog ng taglamig. Ginawa ko ang aking makakaya. Aalis na sana siya kasama ang kanyang mga kasama nang magsalita si Lasho, hindi kayo maaaring umalis. Nakaramdam ng gulo si Wu Nayan sa mga salitang ito. Naunawaan ni Duan Masheng ang senadorias at inihagis ang kanyang Overlord Spear. Binalot ng malakas na enerhiya, tumagos ang dulo ng sibat sa langit, nagniningning habang bumabaluktot at tumutusok sa marmol na sahig 3 metro sa harap ni Wu Nayan. Natigilan si Wu Nayan. Inihagis din ni Luan ang kanyang sandata. Ang pulang Brahma Heaven Silk ay lumawak, pumapalibot sa mga madre. Si Ming Shiren, na nakangiti, ay hamarang din sa kanilang daan. Si Wu Nayan, na nakaramdam ng panganib, ay bumulalas, Amitabha. Matandang benepaktor. Ano ang kahulugan nito? Si Lasho, na nakatingin mula sa itaas, ay malamig na sinabi, iwan ninyo ang Jade Whisk. Huwag ninyong gamitin ang inyong paglilinang.
Pagkatapos ay maaari na kayong umalis. Malalim na kumunat ang noo ni Unayan, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong siya, matandang benefactor. Walang alitan sa pagitan ng Cloud Illuminating Hermitage at ng Evil Sky Pavilion. Bakit ninyo ako pinupuntirya? Umiling si Lasho at bumantong hininga, hindi ba talaga binanggit sa iyo ni Jing Nayan ang anumang bagay? Nakaramdam ng pagkalito si Unayan nang marinig ito. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang master ng Evil Sky Pavilion na nasa loob ng Flying Chariot ay may espesyal na koneksyon sa kanyang master na si Jing Nayan. Gayunpaman, dahil pinalaki siya sa Cloud Illuminating Hermitage at tinuruan ni Jing Nayan ng mahigit 100 taon, hindi niya kailanman narinig ang kanyang master na banggitin ang Evil Sky Pavilion. Matandang benefactor, ako ay nalilito. Pakiusap, liwanagin ninyo ako. Si Lasho, na pagod ng magsalita, ay malamig na bumigkas, walang katuturan. Ang demonyong ninuno ay gumamit lamang ng isang casual na galaw at tinalo ang nangungunang eksperto ng Cloud Illuminating Hermitage. Nang marinig ang sumpa na, masamang tao mula kay Lasho, agad na kumunat ang noo ni Unayan, bakit sumusumpa ang matandang donor? Bagamat hindi ko alam ang relasyon sa pagitan ng matandang donor at ng aking master, itinuturing ko ang aking sarili na inosente. Kung maaari, inaanyayahan ko ang matandang donor sa Cloud Illuminating Hermitage upang talakayin ang daw ng magkasama. Column. Pagkatapos sabihin iyon, lumitaw ang mga berdeng ilaw sa paligid ng 10 madre, na nakasentro kay Unayan habang sila ay umaangat sa hangin. Ang berdeng ilaw na ito ay ang pinahusay na bersyon ng Clear Mirror Platform, na maaaring gumalaw kasama nila. Ang pabilog na berdeng ilaw ay nakaukit ng masalimuot na mga pattern at espesyal na pagbabago ng enerhiya, na isa sa pinakamadalas gamitin ngunit mahirap na pamamaraan ng pagpapalakas sa Budismo. Nang makita ito, si Duan Musheng, na hawak ang Overlord Spear, ay agad na humabol. Ito si Duan Musheng, ang third disipulo ng Evil Sky Pavilion, na kilalang nagsasanay ng Heaven's First Mantra, lubhang dominante at matapang. Ngayon, tunay ng karapat-dapat ang kanyang reputasyon. Habang humahabol, ginamit ni Duan Musheng ang 100 Tribulation Insight Avatar, lumitaw sa tabi niya ang 2-petal Golden Lotus Avatar, mabilis na umiikot ang mga talulot ng lotus, ang kanilang bilis ay napakabilis kaya tila nagsasama sila sa isa. Iwinasiwas ni Unayan ang kanyang Jade Whisk at umawit ng isang Buddhist mantra, Amitabha Buddha, wasakin. Sa susunod na segundo, biglang lumiwanag ng maliwanag ang Jade Whisk, at ang siksik at parang patak ng ulan na malakas na enerhiya ay bumagsak mula sa bilog ng liwanag. Lumakas ang pag-awit ng 10 babaeng disipulo, ang Buddhist na pamamaraang ito ng pakikipaglaban ay tunay ng bago at bihirang makita, na nag-iwan sa mga manunood na humahanga at nagulat. Itinaas ni Duan Musheng ang Overlord Spear kasama ang Avatar upang harangin ang ulan ng malakas na enerhiya, ngunit napilitang bumagsak pabalik sa Flying Chariot dahil sa napakalaking puwersa. Ako na ang bahala, sabi ni Flowers and Moon Journey, pagkatapos ay maliksi niyang hinayla ang kanyang bowstring, at sa isang kalabog, 4 na balahibong palaso ang bumaril, direktang tumatama sa berdeng ilaw. Mamamana rin. Talagang sinusuway ng Evil Sky Pavilion ang langit. Bagamat hindi kayang tumagos ng balahibong palasong ito ang Buddhist Clear Mirror Platform, ito ay isang pamamaraan na tanging isang master sa Nascent Divinity Tribulation Realm ang makakagawa. Nang makitang walang epekto ang atake, muling hinayla ni Flowers and Moon Journey ang kanyang busog, at isa pang 10 balahibong palaso ang bumaril, parang 10 gintong sinag ng liwanag na agad tumama sa kanilang target. Kasabay nito, sina Little Yuaner, Duan Musheng, at Ming Xiyin ay lumipad na parang kidlat. Ang pulang Brahma Heaven Silk ay bumukad na parang isang malaking rosas. Matatag ang mga mata ni Ming Xiyin, at ang kanyang separation hook ay kumikislap sa isang pambihirang liwanag. Nang makita ang tagpong ito, mahinang humuhuni si Unayan, ito ang inyong ginawa sa inyong sarili. Amitabha. Maraming disipulo ang nakaintindi at biglang kumalat, bumubuo ng isang malaking bilog. Kaya lumawak ang bilog ng liwanag sa distansya, halos natatakpan ang gitnang bahagi ng Lotus Platform.
Bumuhos ang enerhiya mula sa bilog na parang isang malaking alon, ang pag-awit ng mga kasulatan ay pinagsama-sama, bumabalot sa paligid ng kalungkutan. Ang mga nahuli nito ay nagkawatak-watek ang kanilang mga espiritu, hindi makalaya. Ang tatlo, sina Duan Musheng, ay nilamon ng enerhiyang ito, hindi makaabante kahit isang pulgada. Nang maging kritikal ang sitwasyon, tatayo na sana si Huawu daw, ngunit itinaas ni Lasho ang kanyang kamay upang pigilan siya. Aking lulutasin ang mga kahihinatnan ng mga sanhing aking itinanam. Ang patriarka ng Evil Sky Pavilion ay sa wakas napilitang makialam. Tumayo ang lahat ng manunood, nakatuon ng pansin sa nagaganap na tagpo. Walang hiya, malamig na humalaklak si Lasho, na naghagis ng isang spell card mula sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tila bumaluktot ang espasyo, at isang kasing laki ng palad na karakter para sa gapos, ang mabilis na sumugod palabas, hindi na may engranding pagwagayway o maliwanag na liwanag, kundi parang isang bulalakaw na madaling tumagos sa harang ng enerhiya. Hindi nakapag-react si Wu Nian sa oras bago tumatak ang karakter na gapos sa kanyang dibdib, agad na huminto ang pag-awit. Hindi makapaniwalang bumagsak si Wu Nian sa lupa, at nang wala ang kanilang pinuno, hindi nakayanan ng 10 pangunahing disipulo ang malaking pagkaubos ng enerhiya mula sa bilog ng enerhiya, lahat ay dumura ng dugo at lumipad pabalik ng 100 metro. Namutla ang mukha ni Wu Nian, sinubukan niyang tawagin ang primal energy sa loob ng kanyang katawan, ngunit natagpuan itong ganap na naubos ng walang anumang pagbabago. Bumagsak siya ng diretsyo sa marmol. Natahimik ang Lotus Platform, ang paligid ay kasing tahimik na parang tumigil na ang huni ng mga uwak at maya, kinuskos ng mga manunood ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa tagpo. Ang nangungunang eksperto ng Cloud Illuminating Hermitage ay sinampal lamang pababa ng patriarka ng Evil Sky Pavilion. Namangha si Huawu daw sa paghanga, ang mga pamamaraan ng Pavilion Lord ay tunay na nagbubukas ng aking mga mata. Siya ay isang taong maraming nalalaman at may kaalaman, at ang body-binding divine spell na ito ay halos hindi maisasagawa ng walang napakataas na paglilinang. Tunay ngang kahanga-hanga ang Pavilion Lord. Hindi nagsalita si Lasho, lumundag siya pababa mula sa flying chariot at lumapag sa lupa sa tabi ni Wu Nian. Ang mga mata ni Wu Nian ay puno ng takot at kawalang paniwala, ang kanyang bibig ay puno ng dugo, ang kanyang mukha ay maputlang mapatla. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, lumipad ang Jade Whisk sa kanyang palad. Ding, ang Jade Whisk ay nabawi na at kailangang pakinisin muli bago gamitin. Tiningnan niya ang Jade Whisk sa kanyang kamay, naaalala ang nakaraang siglo. Bagamat ito ay mga alaala lamang ni Ji Tiandao, ang mga ito ay walang katapusang kamangha-mangha, na parang muli niyang nararanasan ang mga ito. Ang batang babae na dating nangungulit sa kanya para sa mga barya, na magkasamang tinatalakay ang daw sa Cloud Illuminating Peak, pinapanood ang buwan sa Purple Mist Mountain, at pinagmamasdan ang mga isda sa Hundred Leaves Lake, bawat tagpo ay malinaw sa kanyang mga mata. Nagmumuni-muni sa nakaraan, malalim na. Bumantong hininga si Lasho, isang pakiramdam ng kalungkutan ang bumangon sa kanyang puso. Kamusta na si Jingyan ngayon? Nang marinig ang tanong, tila may naalala si Wu Nian na malungkot, hindi mapigil ang lumuha ang kanyang mga mata, ang aking master. Balak sanang makipag-ugnayan muli si Lasho sa matandang madre, ngunit hindi inaasahang nakatanggap siya ng balita tungkol sa kanyang pagpanaw. Dahil sa pagkabalisa, walang magawa si Lasho kundi ang bumantong hininga ng walang magawa. Kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan, ang siklo ng mga batas ng langit, walang ganoong prinsipyo bilang muling pagkakatawang tao ng lahat ng nilalang sa mundo. Ang pinakadakilang prinsipyo ay ang mabuhay ng maayos. Si Little Yuaner, nang makita ang mapanglon na ekspresyon ng kanyang master, ay naging mausisa. Mula nang sumali siya sa Evil Sky Pavilion, hindi niya narinig ang kanyang master na may mga kaibigan. Anuman ang kasarian, biglang lumitaw ang isang dating babaeng Buddhist monghe, at tila mayroon silang magandang relasyon. Master, sino po ba talaga si Jingyan? Pinili ni Lasho na baliwalain ang kanyang pagkamausisa at bumaling muli kay Wu Nian upang tanungin,
Sino ang nag-utos sa iyo na makialam sa aking mga gawain?